mga pagpapalang naganap sa isang taong ligtas. So, hindi imposible na may pagbabago na nagaganap sa buhay ng tao kapag siya po ay totoong ligtas. Dahil ang Diyos po ang nagbabago ng buhay po ng isang tao. At sabi ko nga, hindi din po imposible na yung isang tao na ligtas ay masipag sa gawain po ng Diyos. Kasi mayroon ka na pong kauhawan sa salita po ng Diyos. At hindi din po imposible na yung tao po na ligtas ay mapagbigay o matulungin. Dahil ang Diyos po ang unang nagbigay, kaya po tayo ay nagiging mapagbigay at matulungin. So, napakahalaga na patuloy nating maalala yung mga mensahe po ng Diyos. So, ngayong umaga, dumako naman po tayo sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa aklat po ng Galacia. Ang sabi dito ni Apostol Pablo sa Galacia 2:20, sabi niya, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, napakaganda po ng salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan sa umaga po ito. Kaya pinamagatan ko po itong mabuhay sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi nga, mabuhay ka sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Napakahalaga na yung buhay po natin ngayon, yamang tayo po ay mga mananampalataya ng Diyos. Sabi nga, yung buhay po natin ay nakasalig na sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At muli po natin basahin upang patuloy na ito po ay mailagay sa ating mga puso. Sabi dito ni Apostol Pablo, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Ibig sabihin, hindi na siya yung nabubuhay ngayon sa buhay niya. Sabi niya, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So sabi nga, nung tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, si Jesus na yung nabubuhay sa kanyang buhay. At ang buhay ko ngayon sa katawan at ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos. Sabi po dito, na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sabi niya dito, napakaganda yung words na binanggit. Sabi niya dito sa huling mga talata, ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili. So sabi nga, makita natin yung kahalagahan na minahal tayo ng Diyos at hindi lang po tayo minahal ng Diyos, ibinigay ng Diyos yung kanyang mismong sarili na walang iba, kundi po yung ating Panginoong Jesus. Kaya sa buhay po natin, napakahalaga na mabuhay tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yamang siya na po yung tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. At yamang siya din po yung nagsabi na yung kanyang buhay ay inihandog na po niya sa atin dahil sa dakilang pagmamahal po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, binanggit ko nga po dito, sabi niya dito po sa point na inilagay ko po dyan, hindi na ang ating sariling kalooban, sabi nga ang dapat masunod, o yung paraan ng pamumuhay, o yung ating kagustuhan, kundi kung ano ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Alam niyo po ba, magaang mabuhay kung tayo po ay mabubuhay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kapag tayo po ay nabubuhay at namumuhay ayon sa salita ng Diyos, nandun po yung pagsama, nandun po yung pag-iingat, nandun po yung pagkapala na gagawin po sa atin ng Diyos. Pero kapag tayo mamumuhay ayon sa sarili nating kalooban, kagustuhan, kaparaanan, kung minsan mapapagod lamang po tayo.
Kaya napakalaga, yamang tayo po ay nanampalataya na sa ating Panginoon Jesus, mamuhay na po tayo sa pananampalataya sa Panginoon Jesus. Ibig sabihin ng pananampalataya, ito po ay isinasali po natin yung buhay po natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. O magandang sabihin, ipinagkakatiwala na po natin sa Diyos ng buong buo yung ating pong buhay at pamumuhay bilang mga mananampalataya po ng Diyos. So, sabi ko nga dyan, sa point number 1, sa mga kabalisahan sa buhay. So, bilang mga tao na nabubuhay dito sa ibabaw po ng lupa, bahagi po ng tao yung pong salitang kabalisahan. Lahat po tayo bilang mga tao, kuminsan nababalisa po tayo. At sabi nga, bahagi po yan ng buhay ng tao. So, tingnan po natin, ano po ba yung sinasabi ng Diyos tungkol po sa salitang kabalisahan? Ang sagot po sa atin ng Panginoon, kung tayo daw po ay nababalisa, tayo po ay manalangin. Sabihin mo nga sa iyo katabi, manalangin. Mahirap po bang manalangin? Di po ba napakadaling manalangin? Imbis na mabalisa ka, sabi ng Bible, manalangin ka. Mula doon, bibigyan ng katugunan ng Diyos yung lahat ng ating mga kabalisahan. Sabi po diyan ni Apostol Pablo, sa aklat po ng Pilipos, sabi po diyan sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat ng inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi niya dito, sabi po dito ng Bible, huwag kayong mabalisa tungkol sa ang lahat ng bagay o sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin. So ano po ba yung nagbibigay kabalisahan sa buhay po natin ngayon? So isa lang po yung sinasabi ng Diyos, manalangin po tayo. Amen! Alam niyo po, madaming mga tao na hindi alam yung solusyon sa kanila pong mga kabalisahan. Subalit, napakaliwanag yung sinasabi ng Bible na manalangin tayo sa Diyos. Kasi, kung bakit napakahalaga na manalangin tayo sa Diyos, kasi yung mga bagay na hindi mo kaya gawin, kayang gawin ng Diyos. Amen! Amen. Bis na malapit ka na makalbo sa kahamot ng ulo mo, manalangin ka! Amen! Kesa doon sa hindi ka makatulog ng magdamag, manalangin ka! Amen! Bis na kumulot mo yung noo mo, manalangin ka. Yun po yung solusyon ng Diyos. Kasi sabi nga, yamang nanampalataya ka na sa Panginoon, magtiwala ka na sa Kanya ng buong buo. Kasi sabi po ng Bible, iba yung kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao. Iba yung kaparaanan ng Diyos, iba po yung kaparaanan po ng tao. Yung kaparaanan po ng Diyos, magaan. Sabi nga dito, manalangin ka. At mula doon sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Yun nga po yung pagkilos ng Diyos Habang nananalangin ka, makita mo yung pagkilos ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Ibig sabihin, hindi kayang gawin ng tao. At mula po doon, sabi niya, ang siyang mag-iingat ng inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, mula po doon, magkakaroon daw po tayo ng kapayapaan sa ating kaisipan, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan. So, ano po ba yung mga kabalisahan ng buhay po natin ngayon? Bilang tao, isa lang po yung sagot ng Diyos. Panalangin po tayo sa Kanya. Di panalangin natin sa Kanya. Paano ba problema ka sa buhay mo ngayon? Panalangin po natin sa Diyos. Kasi siya po yung nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay po natin. Amen? Amen. Kung problema ka ng pinansyal, panalangin ka muna sa Diyos bago ka maguluhan ang iyong kaisipan.
Halimbawa, nag-iintindi ka sa pamilya mo, manalangin ka sa Diyos. Kasi yung mga bagay na hindi natin kayang gawin po ng Diyos. Kasi yung tao, kung minsan, tumating po tayo sa punto na sumusuko tayo. Dahil limitado po yung ating kaisipan, limitado po yung ating kaunawaan, kaalaman, o sabihin na po natin, paraan. Subalit, yung kaparaanan at kakayahan ng Diyos, wala po itong, sabi nga ng Bible, walang hangganan. Kayang gawin po ng Diyos. Nagbigay nga po siya dito ng isang magandang halimbawa sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 25. Sabi po niya diyan, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Isang talata pa lang, sabi ng Bible, huwag kayong mabalisa. Okay. Tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin. Kung ako yung problema ng tao kung minsan yung pagkain. Sabi niya, upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong mga katawan, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Basta ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sa 27, sabi niya dito, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Sabi nga, mapapahaba mo ba daw yung buhay mo kung ikaw ay mababalisa? Ang maganda siguro doon, iiksi yung buhay mo. Dahil may stress ka. Di ba? Hindi ka makakatulog. At dito sa 28, at bakit kayo nababalisa? Sabi pa dito, bakit ka daw nababalisa? Tungkol sa pananamit. Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay gagatong sa kalan, kayo pa, kaya liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na sa inyong mga suliranin sa bawat araw. So, balikan ko lang po ng kaunti yung 31. Sabi niya dito, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So, sabi nga ng Bible, alam na po ng Diyos yun yung mga bagay na kailangan mo. Siya din po yung maglalagay sa puso mo, sa isip mo, kung ano po yung mga bagay na dapat po natin gawin upang matugunan yung lahat ng ating mga pangangailangan. Kasi naniniwala po tayo, habang po tayo nananalangin, kinakausap po tayo ng Diyos. Nandiyan po yung Holy Spirit na nagsasabi, ito yung dapat mong gawin. Ito yung mga bagay-bagay na dapat mong ayusin. So sabi nga, nandyan po yung Holy Spirit na i-guide ka doon sa tamang landasin upang matanggap natin yung mga biyaya at pagpapala na nakalaan mo sa atin ng Diyos. At kung minsan ka ako, nagugulat ka pa, bigla may dating na biyaya, di ba? Hindi mo naman inaasahan. Hindi ka pa nananalangin, may binibigay na yung Diyos. Eh kung mananalangin ka pa,
Amen! Di ba napakabuti ng Diyos? Hindi ka nananalangin, may tumawag na biyaya. So, ipinapakita lang po doon na sabi nga, bagamat hindi mo pa hinihingi kung minsan yung mga bagay, ibinibigay na po ng Diyos kasi alam ng Diyos na kailangan mo yung mga bagay na yaon. Kaya napakahalaga, imbis na mabalisa ka, manalangin ka. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, manalangin po tayo. Yun po yung tugon ng Diyos sa buhay natin. Dahil alam po natin, ang Diyos ang nakakaalam ng higit sa lahat ng bagay. Yun nga pong matalinong tao na nasulat sa Bible, si King Solomon, na sabi niya, itiwala mo kay Yahweh ang lahat mong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Ibig sabihin ng itiwala, ipanalangin natin sa Lord. Maging doon sa aklat po ng Kawikaan, sa lahat ng iyong gagawin, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa lahat ng iyong mga landasin. Ibig sabihin, lahat ng iyong gagawin po natin, ipanalangin po natin sa Panginoon upang maging maayos, maging matagumpay yung buhay natin. Halimbawa, nag-aaral ka, ipanalangin mo sa Diyos yung pag-aaral. Amen? Kung mag-aasawa ka, ipanalangin mo sa Diyos yung pag-aasawa mo. Kung maghahanap buhay ka, ipanalangin mo sa Diyos yung paghahanap buhay mo. Hindi yung sugod na po tayo na sugod. Bahala na. Si Batman, ganun po ba? Kapag nagtagumpay, ay, tsamba, ganun po ba? Kapag nalugi, ay, bali. Ganun po ba? Hindi. Kinakailangan, lahat ng bagay na gagawin po natin na aksyon sa buhay natin, tayo po ay manalangin. Amen! Amen. Kasi yun po yung prinsipyo po ng salita po ng Diyos. Yun po yung pamumuhay sa ayon sa kalooban po ng Diyos. At makikita po natin mismo yung Panginoon Jesus, pinasisimulan po niya yung kanyang buhay sa pamamagitan po ng pananalangin. Amen! Kasi naniniwala po siya nung siya'y nagkatawang tao na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, kailangan po niya yung patnubay ng Diyos Ama sa kanya pong buhay. Maging to sa last minute ng kanyang buhay, di ba? Nung siya po ay malapit na pong ipako. Siya mismo, noong mga sandali na yon, dahil kailangan po niya yung kalakasan upang mapagtagumpayan po niya na siya po yung ipako. Nanalangin po siya. At ang sabi ng Bible, 3 beses po siyang nananalangin bago po, sabi nga, gawin sa kanya yung mga bagay na dapat niyang ganapin. Kasi naniniwala siya sa ganang kanyang kalakasan, hindi po niya kaya yun eh. Subalit naniniwala siya sa tulong ng Diyos Ama na ibibigay sa kanya, kaya po niyang pagtagumpayan po yun. Amen! Amen. Kaya ganun din po sa buhay natin, napakahalaga yung pananalangin po natin. Every day, sabi ko nga, laging paalala, yung magising ka sa umaga, bago ka matulog, ano man po yung gagawin po natin, ipanalangin natin sa Diyos. Kahit na ano po yan, naniniwala po tayo na kapag nandun po yung pananalangin natin sa Diyos, nandun po yung patnubay na gagawin po ng Diyos. Amen! Palawa, yung mga takot sa buhay. Kasi bilang mga tao, kung bakit hindi sila makahakbal, ang dami nilang takot sa buhay. Kaya iba, hindi nag-aasawa, natatakot mag-asawa. Iba naman, ayaw, hindi nag-aapay ng trabaho, natatakot na hindi makapasok ng trabaho. So, ang daming takot na inilalagay sa buhay ng isang tao. Sabi po ng Bible, imbis na tayo daw po ay matakot, tayo po ay manalig sa Diyos. Amen! Amen. Yung takot ay, ano yan eh, kawalan po ng, ano yan, pananampalataya. Imbis na matakot po tayo sa buhay, tayo daw po ay manalig sa Diyos. Pasilin po natin yung kwento sa Bible. Sa aklat po ng Matthew chapter 8. Sabi po dyan, ay taas ko lang po ng konti. Sabi po dyan sa 22, 24 na po kasi nakalagay dyan, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakbay sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya't nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami.
Mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon. Pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. So makita natin dyan, binanggit ng Panginoon, ngunit sinabi sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Yung tao po pala, kung bakit siya natatakot, dahil sa maliit po yung kanyang pananampalataya. Pero kapag malaki na yung pananampalataya mo, nababawasan na po yung salitang takot. Kaya kung minsan, yun ang tao, kung bakit ka natatakot, kasi kulang pa yung pananampalataya sa Diyos. Kaya mahalaga, pinalalago natin yung ating buhay pananampalataya sa Panginoon. Yung iba ka, natatakot na, sumakay ng aeroplano, natatakot. Bakit natatakot sumakay ng aeroplano? Baka ikaw bumagsak, ba? Kung babagsak talaga yung aeroplano, di ba? So, bakit po siya natatakot sa kawalan po niya ng pananampalataya? Di ba? Pero kung may pananampalataya ka doon sa aeroplano, hindi ka matatakot sumakay. Na mula doon sa iyong pagsakay, makakarating ka doon sa iyong pupuntahan, hindi ka matatakot. Ma-enjoy mo nga eh. Di ba? Kasi may pananampalataya ka eh. Halimbawa na lang, doon sa isang sasakyan. Sumakay ka, wala kang pananampalataya doon sa driver. Palagay mo kaya, maglalakbay ka ng payapa? Hindi. Bakit? Wala kang pananampalataya kasi. Balik mo lang ako, oo, ganun. Wala ka lang pananampalataya doon sa driver. Balik mo lang ng konti, oo, dandan! Bakit ka gano'n? Kasi wala ka pananampalataya doon sa driver eh. Kaya ka natatakot. Alam niyo po ba, yung mga nagmamaneho ng sasakyan, lalo na kung sa kanya yung sasakyan, kung pwede lang, huwag magasgasan. O kaya nag-iisip na huwag bumangga yung sasakyan, mas lalo po yung may sasakyan. Kasi kamahal ng gasgas, di ba? Kamahal ng bangga. Kaya ang gawin mo na lang, kung ikaw po yung nakasakay, manampalataya ka doon sa nagmamaneho po ng sasakyan. Amen. Ganon din po sa buhay na ito. Kung may pananampalataya ka sa Diyos, wala kang dapat na ikatakot. Amen. Sabi nga ng Bible, nung isilang ka ng Diyos, nung binigyan ka ng buhay ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, hanggang sa mamatay ka, alam na po ng Diyos. Bakit yung matatakot? Amen po ba doon? Amen. Samantalang tayo, hindi natin alam. Ang Diyos, alam niya yun. So, ang maganda mong gawin, manampalataya ka doon sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya mismo yung Panginoon, nung sila'y nabubuhay, nung sinabuhay dito, kasama niya yung kanyang mga alagad, sinabihan po niya sila. Sinabi niya, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Kasama po nila yung Panginoon. Alam niyo po kung bakit sila natatakot dahil hindi nila lubusang kilala yung ating Panginoong Jesus. Na siya, sabi nga ng Bible, nung yung sumunod na talata, sabi diyan, okay na po yan, balik mo sa 20 yan. Sabi dito, napakalit ng inyong pananampalataya, bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Pinatigil po yung hangin. At ang mga alon, bumuti ang panahon. Kaya kung mananampalataya ka sa Panginoon, walang bagay na imposible. Kaya niya maging maayos yung lahat ng bagay. Basta nandun po yung ating matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! Amen! Wala kang dapat ay katakot. Lalo na, ikaw ay mananampalataya mo ng Diyos. Ano po ba yung dapat yung katakot? Kung mamamatay man po tayo, safe naman po yung buhay natin, di ba? Magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Matatakot ka lang mamatay kung yung kaluluwa mo pupunta doon sa
walang hanggang kapahamakan. So, basahin po natin yung binanggit ko sa 1 John 4:17. Sabi po dyan, sa 1 John, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig, at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So, natatakot ka daw kasi hindi pa lubusan yung pag-ibig mo sa Diyos. Pero kung yung subalit kung lubusan na po yung pag-ibig natin sa Diyos, wala po tayong dapat na ikatakot. Amen. Sabi niya dito, walang kasamang takot ang pag-ibig, at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. So, kapag natatakot ka, hindi pa po ganap yung pag-ibig natin sa Diyos. So, maganda sabihin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, kung naniniwala tayo doon sa binanggit na Book of Jeremiah, ang Diyos may magandang plano sa buhay mo. Mga planong ikabubuti mo, hindi sa ikasasama mo, upang dulutan ka ng pag-asa hanggang sa huling wakas ng iyong buhay. Wala kang dapat na ikatakot. Amen. Kapag wala kang takot, mabubuhay ka ng masaya. Mabubuhay ka ng mapayapa. Mabubuhay ka ng maayos. Amen. Amen. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Kapag nandun po yung pananampalataya natin sa Diyos, naiingatan tayo ng Diyos, iingatan po tayo ng Diyos. Gagabayan tayo ng Diyos. Pwede niyang maging payapa yung sitwasyon, pwedeng maging maayos yung sitwasyon, pwedeng kahit na napakalakas ng bagyo, pwedeng pigilan ng Diyos ang buhay mo, o nandun po yung matibay nating pananampalataya sa Diyos. At kung dadaan ka man sa ganung mga sitwasyon, kung may pananampalataya ka sa Diyos, kayang-kaya kang ingatan, kayang-kaya kang iligtas, kayang-kaya kang itawid ng ating Panginoong Jesus. Amen! Amen. Kaya dapat wala po yung takot. So yung mundo ang nilalagay sa iyo takot. Lalo na, biglang tumas yung, yung presyo ng bilihin. Yung tao, nandun naman yung takot. Kaya naman yung buhay, tumaas. Kailangan lang tumaas lang yung ating pananampalataya. Amen! Pag tumas yung bilihin, itaas mo yung pananampalataya sa Diyos para hindi ka may iwan. Para yung takot mawala sa buhay po natin. So kasi dapat po natin makita yun. At sa 2 Timothy 1:7, sabi po dyan, sa ibang salin kasi takot eh. So dito po ay kahinaan. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan, ng loob. Pag sinabing kahinaan ng loob, nandun po yung takot. Kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Sa malalim na Tagalog, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Yung kahinaan, sabi po doon sa ibang salin, ay katatakutan. So, hindi po yun ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya yung takot, hindi po galing sa Diyos yun. Yung po ay daya ng kaaway sa buhay ng isang tao. Kaya, wala po tayong dapat ikatakot. Amen! Halimbawa, naglalakad ka po biglang ganyan. Sa papunta ng pala. Habang naglalakad ka papunta doon, dahil walang nakalagay sa isip mo na takot, naglalakad po tayo ng payapa. Di po ba? Tapos bigla may pumasok na nagsabi, alam mo, nung minsan na naglalakad ako dyan, may nakita ako white lady, doon sa may kanto. Ha? Meron? Oo, meron. Ngayon, maglalakad ka na kayo. Sa kaya nandun yung sinasabi nito white lady. Alam niyo po ba yung takot, inilalagay lang po yan ang away sa isip mo.
At kapag nadala ka ng isip mo, aapektuhan na po yung buhay mo. Yung takot, pagtagumpayan po natin ang pananampalataya. Amen! Kasi hindi po galing sa Diyos yung takot. Yung po ay daya ng kaaway sa buhay po ng isang tao. Kaya, huwag po matakot. Sabi nga ng Bible natin kanina binasa, bakit ka natatakot? Alam naman po ng Diyos yung kailangan mo. Di ba? At kung minsan, sabi ko nga, hindi mo napapansin, iniisip mo pa lang, pinagpala ka na ng Diyos. Yun po yung Diyos natin, mabuti po siya at alam po niya yung mga bagay na mabuti at makakabuti sa buhay natin. Pangatlo, sa mga pagsubok o problema sa buhay, kinakailangan daw po ay magpakatatag tayo sa Diyos. So, hindi natin kayang iwasan yan. Sabi ko nga, yung pagsubok, bahagi ng tao yan. Una, ulitin ko lang po, yung kabalisahan, bahagi ng buhay yan. Yung takot, bahagi ng buhay ng tao yan. Yung pagsubok o problema, bahagi ng buhay ng tao yan. Kaya lang, ang Diyos niyon po siyang solusyon. Sabi nga, magpakatatag tayo sa pananampalataya. So, paano po yung sinasabi po ni Apostol Santiago? Sabi po dyan, kapag tayo dumadaan ng mga pagsubok, sa Santiago 1:2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumadalas ng mga iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaban na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Sabi dito ng mga lingkod ng Diyos, ito po, ang binabanggit po natin kasi dito, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga taong ligtas, yung mga taong mananampalataya ng Diyos, yung mga taong mananampalataya ng Diyos. Ang sabi dito, kagaya ni Apostol Santiago, mga kapatid, magala kayo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, magala ka kapatid. Hindi ka dapat malungkot kapag may pagsubok. Amen. Kasi sabi niya dito, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi lang isa, iba't iba. Ibig sabihin, madami. Dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kung di ka pa nadadaan ng mga pagsubok, hindi tatatag ang iyong buhay pananampalataya. Paano masasabi na Diyos ay buhay kung di ka dumaan ng mga pagsubok? Di ba? Paano masasabi na tinugon ng Diyos yung aking panalangin kung di ka dumaan ng mga pagsubok? Hindi mo pwede sabihin na Diyos ay manggagamot kung di ka pinagaling. Di ba? Kung nagkasakit ka, namatay ka. Kaya nung gumaling ka, Lord, thank you kasi pinagaling mo ako. Wow! Pagsubok sa buhay mo, yung pangangailangan mo, biglang tinugon ng Diyos. Lord, talagang buhay ka. Kasi tinugon mo yung pangangailangan ko. Doon napapatatag yung ating buhay pananampalataya. Kumbaga sa kung walang challenge, walang victory. Kaya sa buhay po natin, kung may mga hamon man po ng buhay natin, pinatitibay lang, pinatatatag lang yung ating buhay pananampalataya. Kasi wala kang ikukwento sa buhay mo sa ibang tao kung wala kang napagtagumpayang pagsubok sa iyong buhay. Paano bang yung mga umakyat sa mundo? Sabi po nila, nung kami umakyat, talagang napakahirap. Pero nung sa kakatsaga namin, nakakit kami doon sa taas. At nung nakakit kami sa taas, sabi po nila, sumigaw kami ng malakas. Oh, thank you! Nagpasalamat sila kasi nakakit sila doon sa taas. Pero hindi sila nakaakyat at bumalik na, wala sila yung kukwento na, maganda pala doon sa taas. Napakaganda ng tanawin doon sa taas. Di ba? Bago pa ka na, hindi mo napagtagumpayan yung pagsubok. Wala kayong kukwento na, wala. So, yun po yung nagpapatibay, nagpapatatag ng ating buhay pananampalataya. Yung mga pagsubok na napagtagumpayan mo at mula doon, pinatibay, pinatatag ang iyong buhay pananampalataya. At ang sabi din sa uling talata, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Sabi po dito, dapat daw po tayo magpakatatag hanggang
wakas. Ibig sabihin, hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. Amen. Amen. Subalit kapag ayaw mo na ng pagsubok, graduation, wala. Nato ka na sa teledeponso. Yan, at saka na sa bahay pa eh. Pero habang nabubuhay po tayo, kasama po talaga yung pagsubok. Yan lang po natin sa buhay natin yan. At ang tingnan po natin, pinatitibay lang, pinatatatag lang yung ating buhay, pananampalataya sa Diyos. At maging si Apostol Pedro, sabi niya dito sa 1 Peter 1:6, ito ang dapat ninyong ikagalak. Ibig sabihin, ito yung dapat ninyong ikagalak. Ganon din po si Santiago, di ba? Mag-alak kayo. So, sa mga totoong mananampalataya ng Diyos, nag-aagalak kapag pumiba ang pagsubok. Sabi niya, ito ang dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Ang ginto, bagamat nasisiwa, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y mapupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Sabi nga yung pananampalataya po natin, tulad daw po ng isang ginto na talagang sinusubok upang mapatunayan kung talagang ginto yung ating buhay pananampalataya. Kaya pinano lang po pala, pinatitingkan yung iyong pananampalataya sa kabila po ng mga pagsubok. At ano pa po yung binanggit po sa 1 Corinthians 10:13, sabi niya dyan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So sabi nga, ang Diyos din po yung magbibigay sa atin ng lakas, paraan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok ng buhay natin. Amen. Kung nabibigat ang tayo, bigay mo sa Diyos, Lord. Hindi ko na po kaya. Sa iyo na po. Ikaw naman. Bakit po bang ganun lang? Kasi siya din po yung sabi dito ng Bible, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kaya kapag may pagsubok ka, huwag kang mag-alala. Kasama natin ang Diyos. Amen. Huwag ka lang bibitiw. Umawak ka lang. Sabihin natin, Lord, hawakan mo po yung buhay ko hanggang sa mapagtagumpayan ko ito mga pagsubok ng aking buhay. Kasi bahagi po talaga yan ang buhay natin. Ang mahalaga lang, alam natin yung mga bagay na dapat po nating gagawin upang mapagtagumpayan po natin yung mga pagsubok ng buhay o mga problema ng buhay. At may dinagdag po ako dyan, sabi nga yung pagsubok o problema sa buhay, ito ay bunga ng mga maling desisyon. So, idinagdag ko po ito. So, napakaganda na makita din po natin kung bakit may dumadating na pagsubok sa buhay mo, may dumadating na problema sa buhay mo, kung minsan, dahil sa mali nating desisyon. Tama po ba yun o hindi? Kasi, halimbawa, nagkamali ka ng desisyon, sigurado ko niyan, problema yan. Pagsubok ng buhay yan. Pero pagka hindi ka nagkamali at tama yung iyong naging desisyon, talaga, magiging tama din po yung bunga nito sa iyong buhay. Ganito na lang, mga sample na lang. No, estudyante ka. Sabi ng nanay mo, anak, tapusin mo yung pag-aaral mo. Fourth year high school ka pa lang, nag-asawa ka na. Palagay nyo ba yan? Sino po yung may pagkakamali po doon? Siyempre tayo. Kasi bakit naganap po sa atin yung problema? Bakit naganap po sa atin yung mga pagsubok? Kasi sa mali po nating
desisyon. Ganda pa ako. Okay, yun po yung tamang solusyon. So, napakaganda sa buhay po natin na kung minsan makita natin kung bakit nagkakaroon po ng pagsubok o problema sa buhay natin kasi mali po na sa mga mali po nating desisyon. Amen. Ikaw na nga yung nagkamali, sinisin mo pa yung Diyos. Ipinapakita lang po ng Diyos kung paano po dapat tayong matuto sa mga desisyon ng ating mga buhay. Upang mula po doon, hindi po tayo mapahamak. Kaya, napakaganda na makita po natin ito na sabi ka kung bakit may mga problema at pagsubok na dumarating sa buhay natin dahil sa mga mali po nating desisyon. Halimbawa, gusto mo agad yumaman. Meron ka na naging kaibigan. Tapos, inaya ka ngayon. Hoy, sama ka sa akin. Bakit? Eh, malakas yung tubuan dito. 20%. Yung pera ko, tutubo ng 20%. Ha? Totoo? Oo, totoo. Kaya ng problema. Nag-loan, pumasok ka ngayon, nagbigay ka agad ng 50,000. Nakasweldo ka naman. Unang sweldo, pangalawang sweldo, tapos ang sasabihin sa iyo, ganito yung gawin mo para mas mabilis lumaki. Pagulong mo. Nung pinagulong mo, gumulong na talaga. Nawala na. So dahil sa maling desisyon, dumami yung problema ng isang tao. Nawala. Nananahimik yung 50 minuto dahil sa maling desisyon. Nakakatuloy, di ba? So, yun po, kumisan. Bakit po tayo nagkakamali? At kung bakit may mga bagay na nagaganap sa buhay po nating problema at mga pagsubok dahil sa mali po nating desisyon. Idinagdag ko din po ito kung bakit may nagaganap na problema at pagsubok sa buhay natin kasi itinutuwid tayo ng Diyos. So, basahin ko lang po itong aklat po ng 1 Corinthians 11:32. Sabi niya dito, ngunit pinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo mapausahan kasama ng sanlibutan. Sabi po diyan sa 1 Corinthians 11:32. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo mapausahan kasama ng sanlibutan. Kaya kung minsan, sinasabi natin, Panginoon, bakit naganap sa akin yung mga bagay nito? Kasi itinutuwid ka ng Diyos. Sa aklat po na sinulat po ni Apostol Pablo sa Hebrew chapter 12 verse 5. Ang sabi dito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Pisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilala kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ay hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas marapat na tayo'y pasakop sa Diyos, sa ating Ama, sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating kabubuti. Gayun din, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos ng yaon, nararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na
pamumuhay. Ibig sabihin, bahagi po pala ng buhay natin na kung minsan, kung bakit may mga pagsubok o mga problema sa buhay, tayo po yung itinutuwid po ng Diyos. Lalo na po talaga kung minsan tayo po ay naliligaw po ng landas. May mga tao kasi dahil hindi ko naiintindihan, pinapausahan ako ng Diyos. Kaya kung minsan, naghihinagpis yung tao, di po ba? Kasi hindi niya alam, dinidisiplina siya ng Diyos, itinutuwid lamang po siya ng Diyos upang mabuhay siya ng tama at matuwid at banal at kalugod-lugod sa palingin po ng Diyos. Kasi bilang mga magulang, kaya may mga magulang, bilang mga magulang po tayo, di ba? Dahil mahal mo yung anak mo, pinagsasabihin mo siya. Kapag hindi mo nakuha sa salita, anong ginagawa ng magulang? Pinapalo talaga. Kung bakit mo siya pinapalo? Kasi mahal mo siya. Kasi kung hindi mo siya pinapalo, hindi mo siya dinidisiplina, hindi mo siya tunay na anak. Anak po siya sa labas. Ang sabi dito ng Bible. Kaya makita lang po natin kung bakit kumisan may nagaganap na mga ganitong bagay sa buhay natin, tayo po ay itinutuwid ng Diyos. Kaya yung pagsubok sa buhay ng tao at problema, una, nagpapatatag ito. Sabi nga, pinatatatag po tayo ng Diyos. Pangalawa, bunga ito ng mga mali nating desisyon. Pangatlo, itinutuwid lamang po tayo ng Diyos. Kung bakit may mga bagay nito. Kaya maganda, makita natin ito. Kasi kapag hindi ito nakita, panghihinaan ako ng loob. At hindi ka magtatagumpay sa iyong pamumuhay. At bilang panghuli, ang sabi po dyan, sa aklat po ng... Sa aklat po na, sinulat po ni Apostol Pablo sa Hebrew. Sabi po dyan, Hebrew chapter 10, verse 35, kaya huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sabi dito, kaya huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at dawating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Kaya sa buhay po natin, kagaya po ng ating pinakatema, mabuhay sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Yeah. Sabi nga, huwag po tayo mawawalan po ng pananampalataya sa Kanya. Sapagkat siya po yung Diyos na nag-alay po ng Kanyang buhay sa buhay natin. At sabi nga, siya po yung Diyos na nagmamahal sa habang panahon. Ang mahalaga lang, magtiwala po tayo at pananampalataya po tayo sa Kanya. Na siya po yung Diyos na sabi nga nakakaalam ng mga bagay na mabuti at makakabuti sa buhay po ng bawat